Dahil alam ni BP, alam naman nila na si BP, kaya naman nila inaatake si BP dahil alam nila anti-corruption si BP. Dito naman sa bansa natin, kung ano yung tama pinaglalaban mo, ay ida-down ka. Ida-down ka. Oo. Kaya totoo talaga yung sinasabi ni Nila Luna na ang kalaban ng bansa natin ay yung kapwa Pilipino natin. Ito yung pinagsimula ng impeachment ni BP Sara. Nung nagsalita, si BP Sara, being the Secretary ng Department of Education, na mayroong mga congressman na nag-insert ng pondo doon sa DepEd. Ngayon, nung na-approve na yung pondo ng DepEd through GAA, nagulat siya na tinawagan siya ng isang congressman na kinukuha yung porsyento ng pondo na yon. Doon nagsimula yun, kung matatandaan po ninyo. Umalma si BP Sara. Mula doon sa pag-alma ni BP Sara, nagkaroon ng harassment na nangyari sa kanya. Dahil itong mga negosyanteng malaki, nakita nila kung gaano ang politika sa bansa natin, sila na rin ay nagtayo ng kanilang mga political parties. Pinokontrol nila ng mga oligarchs at mga politiko, pati na sinong presidente. At kita naman natin ngayon, sino nakinabang? Di ba itong mga oligarchs na nakadikit, itong mga oligarchs na may kanya-kanyang political parties. Sino bang presidente na tumayo at nilabanan ng oligarchs dito? Si President Duterte lang. Nung naupo siya, yung mga Ayala, yung ating talo tayo doon sa ating concession sa Nawasa, sa Patubig, na inilaban nila doon sa Singapore. Pero ano sabi ni Presidente? Nanalo sila ron, ha? Ano sabi ni Presidente? Hindi ko babayaran yan. Gusto nyo, kasilahin ko yung concession nyo. Yung ating linya ng ating mga telepono, communication natin, internet natin, sinabihan niya, sila Pangilinan, na pag hindi nyo in-improve yung communication natin dito, magpapapasok ako na ibang player. Si Lucio Tan, malaking utang sa aviation natin dahil dun sa Philippine Airlines niya. Kaya definitely, hindi lang mga congressman. Pati itong mga negosyanteng malalaki.